Ngayong gabi, Kahapon, napanood natin kung paano nagsimula ang love story ni Minda at Rex. at kung paano rin unting-unting gumuho ang kanilang pamilya dahil sa extramarital affair ni Rex. Dahil sa mabibigat na pagsubok, nagkaroon ng aneurysm si Minda. Ano kaya ang mangyayari sa kanya at saan hahantong ang kanilang pagsasama? Patuloy nating subaybayan ang kwento ni Minda Macaso. Dito lang yan sa The 700 Club Asia. Susunod na. Sa CT scan ay nakita ang mga clogged arteries na naging dahilan ng pagputok ng mga ugat sa kanyang utak. Sir, pasensya na po. Bawal po dito sa loob. Diyan na po muna kayo. Pasensya na po. 50-50 na talaga siya. Umalat na daw yung dugo sa utak niya. Habang nire-revive siya, pinagpiparin ng pastor yung asawa ko. Bigla siya nagkamalay. Tapos yung sinabi ng ospital na dalhin na yan sa ibang ospital. Nang manumbalik ang consciousness ni Minda, dali-dali siyang inilipat ng ospital upang sumailalim sa isang kritikal na operasyon. I suggest ilipat muna siya sa mas malaking ospital para maoperahan. Ang kritikal na operasyon ay nangailangang butasin ang kanyang ulo para matanggal ang dugo mula sa pumutok na ugat sa kanyang ulo. Tinakbo na namin sa FEU. Doon na siya inasikaso ng na FEU hospital sa emergency. Mr. Arsenio? No. The chance of survival of your wife is very minimal. Kinakailangan na natin siyang tubuhan. Talagang takot ako nun. Kasi yung naalala ko kasi yung kapatid ko, nung tinubuan namatay. Kasi yung tubo daw yung magpapabigay ng hininga niya eh. Inabot ng 3 milyon ang bill ni Minda sa ospital. Mabuti na lamang at ipinagkatiwala ni Minda ang kanilang savings sa asawa bago siya na ospital. Saving accounts natin. Dahil hindi tayo naghiwalay at hindi tayo maghiwalay dahil sa mga anak natin, ha? Ayan. Naging matugumpay ang operasyon kay Minda. Ngunit nawala ang kanyang alaala. Watching the story, Camila, normally, magbibigay ang Panginoon ng wake-up call dun sa tao nagkakasala. In this case, it was not Rex, but it was Minda. Yes. But still, it affected Rex. You know, when the person you love undergoes aneurysm and it's such a critical surgery now to the point that she lost her pulse, I'm sure he was talking to God constantly about his past, about what he's going to do in the future. Please heal my wife. So yun ang shaking na sa buhay ni Rex. Alam mo, Peter, that's really the grace of the Lord, no? He gives us a second chance so that, you know, He uses pain sometimes as His loudspeaker. So, you know, even if some of our viewers are going through something, minsan, no, that can be your wake-up call. Right. What am I doing? Am I in the center of God's will right now? What should I do? At, you know, walang imposible sa ating Panginoon. Ilapit natin sa Kanya ang ating mga problema at isukon natin ang ating mga kasalanan. Kaya niya tayong pagalingin at baguhin. Tama. 1 Peter 2:24 says, Christ carried our sins in His body on the cross. He did this so that we would stop living for sin and live for what is right. By His wounds, you were healed. And if you're watching right now, the question is, bakit pa tayo hihintay ng aksidente, ng emergency, yung kung may mangyari, di ba, na will jolt us, will shock us. When right this moment, you can choose, yes, Lord, I need you in my life. Because the Lord constantly knocks at the door of our heart. So if that is you, and you know that the Lord is tugging at your heart, surrender your life to Him now. And believe me, you will enjoy the best life one could ever have. Alam niyo po,
The Christian life is not an easy life, but it is the best life one can ever have. And if you want to do that right now, all it takes is a simple prayer to invite Jesus into your life. Pray with us this prayer. Let it come from your heart. Just say, Dear Lord, I know I'm a sinner. I know I am guilty. I know I have been rebellious. I know I have been running away from you. But Lord, today I choose to stop running and I choose to surrender my life to you. But I first acknowledge and ask you to forgive me for all my sinful ways, for all my bad habits, Lord. I choose to turn my back on my life of sin and face you, face the cross, acknowledge the one perfect, loving sacrifice you did 2,000 years ago. For on that cross, you willingly shed your life's blood and died for my sin. You paid my penalty. So Lord, tinatanggap ko kita ngayon din bilang Panginoon at aking sariling tagapagligtas. Help me, Lord, live a life that is pleasing towards you. Thank you, Father, for loving me. Thank you for receiving me. Thank you for forgiving me. And thank you for saving me. I pray this prayer from my heart. In the name of Jesus. Amen and amen. Amen. Sumabay ka ba sa aming dasal para tanggapin si Jesus bilang Diyos at sariling tagapagligtas ng iyong buhay? If yes, we rejoice with you because your name is now written in the Lamb's Book of Life. Balitaan mo naman kami, kapatid, sa inyong importanteng ginawa. Please chat, yes, I prayed, your name and location sa Facebook Messenger ng The 700 Club Asia or mag-text sa 0917-126-1442. Again, that's 0917-126-1442. Samantala, kanina napanood natin na nagkaroon ng aneurysm si Minda. Ano-ano ba ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng aneurysm? Paano ba ito magagamot at paano maiiwasan? Alamin natin yan kay Dr. Mark Santamaria, isang neurologist. Ang ibig sabihin kasi ng aneurysm, yung ugat natin o yung blood vessels, may parte doon na parang lumulobo. Pag lumulobo siya, yung blood wall o yung pader ng ugat na yun humihina, no, numinipis. Kaya pag numinipis siya at nagkaroon ng, let's say, na malakas sa daloy ng dugo o high blood pressure, pwede siyang pumutok. Yan po yung tinatawag natin na ruptured aneurysm at yun yung nagkakaroon tayo ng mga simptomas, no? Ang mga pasyenteng nagkakaroon ng ruptured aneurysm, sila po yung nagkakaroon ng sobrang sakit ng ulo. Ang gamot dyan ay surgical talaga o kailangan operahan. Una, meron tayong tinatawag na clipping o yung butas ng aneurysm, nilalagay ng clip para masara. Meron din tayong isang treatment na ang tawag ay coiling. Merong pinapadaan na mga metal na parang bilog sa ugat para bumara siya, masara yung butas, no, ng aneurysm ng pumutok. Yung dalawang treatment na yon ay ang ginagawa natin para ma-seal o masara natin yung butas. Pag hindi natin naagapan ito, pwede itong ikamatay. Maaari din magkaroon tayo ng neurological deficits. Ito yung maaaring baldado tayo, yung kalahati na hindi magalaw, bulol, hindi makasalita, hindi makaintindi ng mga bagay-bagay na pwede maging permanente. Kaya magkakaroon tayo ng loss of function na tinatawag natin. Yung risk factors na pwedeng wala tayong magawa, ito yung edad, yung genetics o yung lahi, no? Pero mayroong mga risk factors na kayang-kaya nating kontrolin. Halimbawa, pag-monitor at pag-control ng blood pressure, pag-control ng blood sugars, siyempre yung diet natin, iwas tayo sa mga matataba, makolesterol, sobrang alat, sobrang tamis, tsaka iwas tayo dun sa mga bisyo na paninigarilyo, pang-inom, no? Yan yung mga talagang risk factors na talagang walang maidudulot na mabuti, no? At maaari magkaroon ng komplikasyon talaga, no? Tsaka kailangan din meron din tayong exercise, no? So yung good and healthy lifestyle ang tawag natin. And pinaka-importante, syempre, kailangan may regular tayong check-up.
Hindi porket wala tayong nararamdaman ay healthy tayo. Minsan meron na palang namumuong problema at malalaman lang yon kung tayo po ay magpapatingin, magpapatest, meron tayong prevention, no? Kailangan maagapan kagad natin bago siya lumala. So, you know, when you have frequent headaches, lalo na pag ang level is pang migraine, don't take it for granted. Don't presume this is just a migraine or just a headache. It's best if you consult a doctor. And then let your doctor recommend you to a neurologist kung sa tingin niya you need more tests. No? Because we can't take that for granted. That's right. Yung let's not be self-medicating and playing doctor. Yeah, that's dangerous. We really need to invest kahit, di ba, magpa-check up tayo kahit once a year, no? Especially when we reach the age of 40 or kahit 35, no? So, overage na ako. Hindi naman. So, yeah, because you have to take care of the temple of the Holy Spirit, Amen. which is our body, di ba? At, you know, malaking factor din sa ating pagaling at makaiwas sa sakit ay ang pagpapatawad, you know? Kasi nakaka-stress pag meron tayong bitterness sa puso. Sabi nga ni Dr. Karen Schwartz, Director of the Mood Disorders Adult Consultation Clinic at the Johns Hopkins Hospital, chronic anger puts you into a fight or flight mode, which results in numerous changes in heart rate, blood pressure, and immune response. Totoo yan. Those changes then increase the risk of depression, heart disease, diabetes, among other things, no? Forgiveness, however, calms stress levels, leading to improved health. Totoo yan. Kasi once you decide on it, Camila, no? Para bang dinesisyonan mo na yon, automatically the level of stress or your anxiety drops na a little bit. Yes. Kasi nag-decide ka na. Then the act of doing it, actually, then lalo yung bababa. Gumagaan ang ating buhay at naiiwasan natin ang sakit kung tayo ay magpatawad. Kaya magpatawad tayo gaya ng pagpapatawad ni Kristo sa atin. Sabi nga sa Book of Ephesians chapter 4, verses 31 and 32, get rid of all bitterness, rage, and anger, brawling, and slander, along with every form of malice. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other just as in Christ God forgave you. If you're finding it hard to forgive, ask the Lord for help. The Bible says in Psalm 54, verse 4, behold, God is my helper. The Lord is the upholder of my life. Amen. Samantala, sa ating pagbabalik, makakasama natin ang mag-asawang Minda at Rex. Alamin natin sa kanila kung paano nila hinarap ang mga matitinding pagsubok sa kanilang buhay. Alamin din natin kung paano nakasurvive si Minda sa bingit ng kamatayan. All this and more when the 700 Club Asia returns. Stay tuned with us. Wala po talagang ni isang gamit na naisalba. May anak ako, may sanggol, takot na baka magkasakit, gutom. Hindi pa man tuluyang nakalayo ang bagyong Enteng sa Pilipinas. Agad na rumesponde ang Operation Blessing para magbigay ng paunang tulong sa mga pamilyang apektado ng bagyo. Namigay tayo ng food packs na tatagal ng nasa 2 linggo. Ang isang araw pa lang na goods na ibibigay niyo sa amin, sobrang blessed na yun. O, kumusta naman yun? Ilang araw na pang-consume na namin. May mga taong mabubuti ang puso na binigyan kami ng pangkain namin at saka mahihigaan na rin po namin. Our united efforts enable us to quickly respond to our kababayans' urgent needs during typhoons and disasters. Your support can empower them to heal and embrace a fresh new start. Malayo ang mararating ng iyong tulong. Visit cbnasia.com/give to send a special gift today. God bless you. Kanina, napanood natin sa kwento ni Minda na nagkaroon siya ng blood clot sa utak. Paano kaya siya nakaligtas sa bingit ng kamatayan?
At paano naman ito hinarap ni Rex? Para sagutin yan at ang iba pa nating katanungan, narito muli ang mag-asawang Minda at Rex Macaso. Welcome to the 700 Club Asia again. Salamat po. Salamat po. So Rex, nang malaman mong maliit na lang ang chance na mabuhay ang misis mo, ano ang naging panalangin mo? Grabe, sobrang takot. Nanalangin talaga ako na dapat gumaling na siya. Parang nakakatakot talaga dahil maliit lang talaga ang chance yun eh. On your side naman, Minda, sumagi ba sa isip mo na ito na yung katapusan ko? Wala akong alam eh. As in, wala talaga akong alam. Talagang unconscious ka. Unconscious. Isa lang ang naririnig ko. May naririnig akong boses. Boses ng anak kong pangatlo. So subconsciously, naririnig mo rin pala yung voice ng iba. Naririnig ko siya kasi siya yung hindi umaalis doon. Parati siyang nandoon siya, hindi siya umaalis. As in, hindi talaga siya umaalis. Andun minsan nakaluhod siya doon sa baba ng bed ko. Tapos paikot-ikot siya. Minsan hinahalikan niya ako. Binubulungan niya ako. Sabi niya, Mami, gising na. Ang dami ko pang dreams sa'yo. Ganun siya. Praise God. Praise God for that. That gives you hope. Rex, habang lumulubo ang iyong hospital bills, ano ang nararamdaman mo? Kasi nung bago siya mag-aneurysm, sinurrender niya sa akin yung ATM niya na hindi naman niya dapat sinurrender sa akin. Lahat yung sinurrender niya sa akin. Kaya parang lumakas na rin ang loob ko na pumasok din sa isipan ko na hindi ko alam kung kakasya, pero ang alam ko may pang-umpisa kami ng pambayad. Pero marami kasi siyang kliyente na kakilala na handang tumulong naman. Praise God. At yun nga, yung kasama rin sila pastor na pupunta rin doon at nagbibigay din sila ng tulong. Praise God. Kaya doon din lumalakas ang loob ko na bahala na si Lord kung ano na mangyari. But I'm curious, Minda, no? Was there a point na sinisisi mo ba either yung sarili mo o sinisisi mo yung asawa mo o both? Siya. Siya lahat? And what was going through your mind? Nung nagkaroon na kasi ako ng memory, yung bumalik na, tapos mahilig kasi akong magbasa. Tapos tiningnan ko kung ano yung cause ng aneurysm. Yung stress, yung walang tulog. Kasi nung time na nagloko siya, yung galit ko, hindi ko kasi ma-express. Kasi ayoko yung nagkukwento. Kinikim-kim ko yung galit ko. As in, galit talaga ako. Tapos, hindi ako nakakatulog. Parang bumapasok ako na hindi ako natutulog. Nagkaroon ako ng hidden pain. Minda, at that time ba, napatawad mo na ang iyong asawa dahil sa kanyang ginawa? At that moment, in the middle of in the magising na ako? Hindi. So that still occupied your mind and your heart? Okay. Nung unang gising niya, wala pa siyang ganong isip eh. Hindi pa kompleto eh. Maganda yung ano niya sa akin eh. Nagkaroon na bumalik. Kumbaga, no recall muna. So, I'm curious about that, no? As in, you did not recognize your own husband, your own children? Nung mga April, kasi na-opera ako ng March 1, April para akong robot. Wala akong naalala. As in, wala. So, wala kang kilalang tao? Wala. So, bumalik, praise God, bumalik yung memories mo because some people who have, have memory loss, minsan hindi na bumabalik yung memory at all. Bumalik yung memory ko ng mga May na, no? So, Minda, matapos ang operasyon at bumalik ulit ang malay mo, ano ang unang naaalala mo? Akala ko, nakatulog ako kahapon lang. Ganun lang. Tapos tinanong ko siya, sabi ko, kailan pa ako nandito? Sabi niya, 1 month ka nang nasa hospital. Sabi niya, naoperahan ka. God really protected your brain and gave you a second chance at life. Rex, saan nangyari sa'yo? Ano ang mahahalagang natutunan mo with that experience? Marami. Kasi natuto kong kumilos ng talagang walang kailangan tanungin. Natuto kong una, siyempre magdasal. Hindi naman ako nagdadasal talaga eh.
parang ang daming tinuro ng Diyos sa amin na dapat gawin na panahon na yon. Wow, kasi nag-church siya, hindi pala siya nag-church. Nag-church siya. Kasi driver, magagalit ako pag hindi siya nag-drive. Sumasama siya sa church, pero hindi pala siya Christian. So, Minda, ikaw, ano ang mahalagang natutunan mo sa experience nito? Ang natutunan ko nung nagkasakit ako, unang-una, wala ka talagang pwedeng asahan kundi ang Diyos lang. Wala nang iba. Kasi ako umiyak siya nung may sakit ako, kasi sa aming dalawa, ako talaga yung generous. Mas generous ako kaysa sa kanya. Giver ako. Kasi yun yung pinag-pray ko sa Panginoon. Kahit sa family niya, nung nagkasakit ako, doon ko nakita yung klase ng tao na kahit pala ganun ka-giver, ganun ka-generous. Yung time na nasa pinaka-lowest point ka ng buhay mo, hindi lahat nandun. Minda, curious, coming from a point of view of a husband, because I too, meron din akong past. No? Is there something that you still want to see in him towards you so that you can completely, 100%, I don't want to say totally forgive kasi you chose to forgive him, but kung meron pang natitirang pain or memory, is there something else that you're waiting from Rex to do for that to be totally, completely erased? Or if you were to tell Rex something now, what would that be? Na unang-una, isurrender niya lahat sa Panginoon. Kasi kilala ko siya. Ano siya? Humanizer talaga siya. Doon ko nakita ang pagkakaiba ng dalawang tao na magkaiba ang nagpalaki. Pag naging mag-asawa kayo, malayo. Kaya sabi ko sa kanya, unang-una, isurrender mo lahat sa Panginoon. So you want to see Rex totally surrendered to the Lord. Okay, last question. How would you want Rex to show his love and devotion to you? Mas affectionate ako. Okay, you want him to be more demonstrative. Yes, yun ang language of love. Kasi that's one of the 5 love languages. Yes. Di ba? Words of affirmation, quality time, receiving gifts. Hindi diba? siya ganun. Yung number 5, physical touch. Ibig sabihin, hindi lang making love, but meaningful touches. Yung the way you hold your wife, alam na niya kung anong ibig sabihin mo. Gusto niya ng lambing. Baka yan ang number 1 love language mo, Minda. Physical touch. Ganun ako. Oo. Na hindi na-realize ni Rex. Baka hindi... So alam mo na ba yun, Rex? So ibig sabihin, pag nasa mall kayo, you're always holding her hand. Lalo na pag may sale. Well, thank you, Minda. Thank you, yes. And thank Rex so for sharing your life story. You know, ngayon ginagawa na naming nakakatawa, pero yes. Dati hindi talaga, as in. Well, it is a journey nga pa rin, no? Diba? I mean, constantly... You continue the journey, yes, tama. You walk towards going closer to God and going closer to each other. But you know, sharing your story will bless other couples who are in the midst, maybe of adultery or a separation. It will bless them. So may God bless your marriage and your health. Kayo, meron ba kayong sakit o matinding kabigatan sa buhay? Pwede kang sumangguni sa aming mga trained prayer counselors. Narito sila para umalalay at manalangin para sa iyo. Pwede silang matawagan sa 8737-0700 o i-chat sa Facebook Messenger ng The 700 Club Asia. Welcome to the 700 Club Asia. It's designed to bring the whole range of CBN ministries to Asia. So Lord God, I ask for your healing for all who are watching right now. Even the replays of this will be so powerful.
Lord, there's just so much pain and bitterness in my heart today. But Lord, today I want to surrender this pain unto you. Just play and if you win, you're happy. Kahit naman sino kahit gano'ng kayaman ka pa. Lord, I give this pain to you. Give me the grace to forgive so that I can be set free, so that I can live a new life in you, God. I just point everything to Jesus, and He's the one responsible for everything. Join us on our mission to bring miracles into people's homes, one prayer and story at a time. Partner with us. Magdodonate ako sa CBN Asia. Oh, bait naman. Sige. Type mo cbnasia.com/give. cbnasia.com/give. Yan. Okay pa. Oh, kaya mo na yan. Madali na yan. Ikaw na. Tulungan niyo po. Ang dami pong itatype eh. Tapos 4 lang yung daliri ko. Tapos ang dami pang hihinging details. Iba na eh. Ay, iba na. Iba na po. Icons na oh. Opo. Nagbago na yan lang dito. Kaya ko na po to. Oh, sige. Excuse kero to. Ako na po dito. Relax na lang po yan. Yan. Pagkatapos ko, kaya doon ikaw naman po mag-donate, ha? Ikaw nga po, 5 daliri mo, di ka nag-donate, eh. Anong hindi? Kaka-donate ko lang, sa cellphone. Sobrang dali na pala. Ano pa hinihintay natin? Donate na! Kumakailan lang ay sinalanta tayo ng bagyong si Christine. Marami ang namatay na wala ng bahay at hanap buhay. Kaya agad nagtungo ang ating humanitarian arm Operation Blessing sa Batangas at Bicol para maghatid ng agarang tulong sa mga sinalanta ng bagyo. Bukod sa relief goods, naipadama rin ng grupo ang pagmamahal ng Diyos sa ating mga kababayang biktima ng bagyo. Pero marami pa rin ang nangangailangan ng tulong para sila makabangon. Be a CBN Asia partner now because part of your giving to CBN Asia goes to our humanitarian arm, Operation Blessing. Kaya, be a blessing to others. Call 8737-0700 or scan our QR code to donate. God bless your generosity. Sa mga pagsubok na ating hinaharap, magbayanihan tayo sa pagtulong at makiisa sa panalangin. Tama. Let's be humble before the Lord and ask for His help. 2 Chronicles 7:14 says, "If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sins and will heal their land." Yes, Lord, have mercy on us and heal our land. Meanwhile, ano na kaya ang nangyari kay Minda matapos siyang maoperahan? Paano kaya bumalik ang kanyang alaala at mamuhay ng normal? Sundan ang kanyang kwento bukas dito lang sa The 700 Club Asia. At dito nagtatapos ang ating maikling kwentuhan. Stories of hope, faith, and love help us produce more inspiring shows like this. Be a CBN Asia partner now. Scan the QR code or call the number on your screen. God bless you more and more. God bless you. Bye-bye. Trabaho talaga. Focus. Kasi sobra akong busy sa trabaho eh. Kasi at dami kong training. Nakita ko siya, naglilinis siya. Yung katulong, natutulog dito sa sofa. Nadi-discern ko na talaga na may something